sa inyong patuloy na pag-iingat at pagbibigay ng buhay sa bawat isa upang aming tuparin ang kahulugan at kahalagahan ng aming pagsamba at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Muli ang inyong banal na Espiritu ang manguna't mangusap sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibig. na inilaan sa aming mga kabataan at hiniling sa banal na Espiritu ang kanyang pagpapala upang tayo ay maihanda sa pagsasakatuparan sa misyon sa pamamagitan ng ating mga buhay na ang layunin at kahulugan ay nasumpungan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin natin siya ngayon, taglay ng ating kalakasan. Tayo po'y manalangin.
Tapat at mabuti namin Diyos, binabago mo ang lahat ng bagay. Sa aming pagdiriwang ng linggo ng mga kabataan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa buhay na kaloob mo sa aming mga kabataang tinawag mo kami upang maglingkod, upang mangarap at makapanguna sa iyong misyon. Ikaw ang nagpapanumbalik sa amin, binubuo mo kami mula sa aming mga kasalaan at binibigyan ng inspirasyon. Punuin ang aming mga puso ng pag-asa upang magsilbi kaming kamay at bisig mo, mga panghumayo upang maging daluyan ng pagtatag at pagbubuo, lalong higit upang maging tagapaghayag ng bagong langit at bagong lupa na iyong ipinangako. Nawa ang banal ng Espiritu ang magpakilos sa amin at pangunahan kami sa iyong mga daan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ito. Amen. Pinapakayang ng Ebanghelyo na si Juan na tagapagbautismo ay sumisigaw sa ilang at hinihikayat ang mga tao na handa ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng mapagkumbabang pagsisisi upang mapatawad ang mga kasalanan. Hinihikayat mo sila na tumalikod sa kawalan ng katanungan
at pagkamakasarili at magsipamunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ngayon, sa ating pagnanais na makapagtatag at makapagmumuli ng may pag-asa at habang tinatanaw natin ang kaganapan ng bagong langit at lupa, tayo hinanayahan na saliksikin ng ating mga sarili at lumamig sa Kanya ng buong kapakumbabaan para magsisi sa anumang ating mga nagawang kamalian. Gumawa po tayo ngayon ng matapat na pangungkusan. Magkaroon po tayo ng ilang sandali na matahimik na pananalangin at ating ilihad sa ating Panginoon ang ating mga nagawang kakulangan sa isip, sa salita at sa gawa. Mga kapatid, gumagawa o ginagawa ng Diyos na bago ang lahat. Sa Kanyang biyaya, ang ating mga kasalanan ay Kanyang pinatawad. At ang ating buhay ay nabago. Ang luma ay lumipas na. Ang bago ay dumating na. Tayo ay pinalaya upang muling magtayo at magpanibago at upang mamuhay bilang mga tagapagbalita ng bagong langit at bagong lupa. Salamat sa Diyos. At bilang kapahayagan ng ating pasasalamat, tumayo ang bawat isa at abutin po natin ang ating mga kapatid at batiin sila ng kapayapaan. Tayong lahat ay tumayo at awitin po natin ang living oil in my lamp at walking in the light. Give me all in my life, give me praise. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me praise. Give me praise in the day of praise.
Give me love in my heart, give me serving. Give me serving to the name of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Pwede ko natin ang walking in the light. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Waiting to serve. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Palapan po natin ang Panginoon. Para po sa ating mga pagbabalita at malasakit sa Iglesia. Ating kumuha ng batiin ng may mga birthday celebrants. Ngayong August 15, si Christian Sales at Fred Apostol. August 22, si Rosie Caniban at Lourdes Nobel. Sa August 23, si Niel Castellano. Atin po awitan ng happy birthday sa Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tayong kasihan, ang ating flower donor po ay si Elder Vita Garcia and family. Maraming salamat po. Mga pagbabayat, patuloy pa rin po ang ating midweek prayer meeting and Bible study every Wednesday. Choir practice 1 p.m. every Sunday. And ang children and adults Sunday school 9 a.m. every Saturday. Mga pagbabalita po sa mga CROs, meron po ba? Yusef. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahapon po ay umating kami bilang Presidente Museum at Vice President sa isang gawain ng kalalakihan sa Sulukan, Municipio Sulukan, Cavite. Napakalayo-layo ng sinukahan. Pero meron mga minsak yan. Pastor, gusto isa kaya ako. Kaya maraming salamat kay Pastor. Kaso lang, nandito kami. Ay, kanang Pastor Mano, doon sa ano na ba, hindi ko na dito eh. Pagdating namin yun, tapos na yung yung service. Oo. Pastor Diyos po, Joshua, Pastor Joshua.
Sorry po. Pero kay paano sa araw po yun, nagkarating kami. Ito po ang gawa nito sa magkalakihan na tinatawag ng mission man. Bilang gawain sa mga lalakihan, nagbigay ng mga ang salita ng Diyos. Itong evangelism sa mga hindi pa natatanggap ng mga salita ng ating Panginoon. Marami na paghahiyan. Ay, marami na ito. Bahagian ng salita. Pero ito lang dinanap sa loob lang ng church. Marami naman tao pumunta ng outside. Tapos nagbigay ang UCE ng mga bawat na evangelize, binibigyan ng bigas. Mga 5 kilo siguro yun, at saka grocery. Kaya napakasaya yung mga members, kaya yung nakatanggap ng mga biyaya galing sa ating Panginoon. Kaya yun, isa yung gawain sa kalalakihan. Napaka-importante na yung gawain ito kasi marami tayo na bigyan ng salita ng Panginoon, saka mga bigas, grocery. Marami sila nasa kulang-kulang siguro sa Agampas. Kaya napakasaya talaga kahapon natin ang mga activities. Maraming churches ang naka-attend nasa 20. Tapos 20 plus naman yung mga ating mga kalalakihan. Meron pa mga babae. Sa mga siguro. Kaya napakasaya. Maraming salamat talaga sa Panginoon. Ay nakabalik kami dito ng ligtas. Kaya yun lang po. Thank you. Good morning po sa ating lahat. On behalf po ng konsilyo, ay mamaya po isang paalala lang na magkakaroon po tayo ng short meeting upang talakayin ang nalalapit ng Church Worker Appreciation Sunday. At the same time, mapag-usapan ang mga usapin tungkol sa ating pinansyal. Patuloy pa rin po, until now, update lang, nag-aantay pa rin po tayo ng update from the conference. Nasubmit na po natin ang ating request para po sa mga dokumento na kailanganin natin sa pag-transfer ng land title. So, sabi ni DMA, na-forward niya narinig niya na rin daw po ito kay CM Sarla, ang ating conference minister. Mag-update po ako by Monday. At patuloy pa rin po kami nananawagan sa mga nais na magbigay ng tulong pinansyal dahil kailangan po natin makalikom higit kumulang na 63,000 para po sa pagta-transfer ng ating titulo. At isa pong panawagan din na mamaya during the closing hymn, magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating kapatid na si Romel Linato. Siya po ay isang guro sa UTS, Union Theological Seminary, at isang miyembro din po ng UCCP sa San Pablo City. Siya po ay nananawagan sapagkat siya po ay nakakonfine sa PGH na 2 weeks na. Ang kanya pong diagnose ay acute decompensated heart failure. And also, he endured 2 major heart surgeries in 2024. His recent emergency transport to PGH and continued ICU care starting on 30th of June 2025 carries a heavy financial burden on him and his family. So bilang tulong din po ng ating lokal na iglesia, mamaya pong closing hymn, ay magkakaroon po tayo ng special offerings para po sa kanya. Yun lamang po sa konsilyo. Maraming salamat po.
Para naman po sa Christian Education and Nurture Committee, meron po tayong Teachers Empowerment Program 2 sa August 23 sa UCCP Anabu. Kami pong dalawa ni Sister Venus ang a-attend dito. At the same time, doon na po ibibigay yung bagong manual for our Sunday School for adults, youth, and children. So, inaasahan po na ang UCCP Pasay ay a-attend sa August 23 sa UCCP Anabu for the Teachers Empowerment Program 2. And then, sa end of last Sunday of August, ay pupunta po tayo sa ating visitation sa Pasay City Youth Home. Tagal-tagal na din tayong hindi nakakapunta sa pagbisita sa mga bata po na nasa ating youth home. Kaya inaasahan po natin sa last Sunday of August ay pupunta tayo at meron po tayong ilang bata nga yung nilagay ko. Parang lahat ay 30. Tama po ba, Pastor? Bali, total of 30. Kasama na po din yung staff at mga gwardiya ng mga bata. So, inaasahan po namin na kayo po ay makakasama namin sa last Sunday of this month para mabisita po natin ang mga bata. And hopefully, actually last plan pa ng Christian Education na tayo po'y bumisita din sa mga kababaihan naman, no? Sa correctional for women. Pag-uusapan na lang po ito sa konsilyo kung tayo po ay kailan pupunta doon kasi for the meantime, doon muna tayo sa mga bata po na nakakulong. Hopefully ay papuntahan din natin ang mga kababaihan na dito po sa Pasay. Yun lamang po. Maraming po salamat. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Palapakan po natin ang Panginoon sa umaga nito. Tayo po ay napapasalamat sa Diyos sa ikalawang linggo ng Agosto bilang pagdiriwang po natin ng buwan ng misyon at paglago sa gawain ng Iglesia o Mission and Church Development Month. Sa umaga po ito ay ating din pinagdiriwang ang ikasyam na linggo ng Pentecostes at din ang linggo ng kabataan batay po sa ating liturgical calendar ng ating Iglesia. At karagdagan po dun sa mga binanggit ng ating mga kapatid, patuloy natin kasama sa panalangin ang pass recovery po ng ating kapatid na Ana na nung Friday po ay naoperahan po siya sa Jose Reyes. Ano po? So sama po natin siya sa ating mga panalangin. At batay naman po sa kanyang update, okay naman daw po siya ngayon. Salamat sa Diyos. Ganun din po, ipagpaumanin niyo po, Madam Chair, kung mamaya hindi mo na ako dadalo kasi ako yung pag-usapan ninyo. Ano? sa pagpupulong ko ng konsilyo. Kasi meron din po akong mga bisita ngayon, ano, para maasikaso ko po sila. So, welcome ko po ang ating mga kapatiran mula po sa UCCP San Pedro Evangelical Church, na kung saan ay naglingkod po ang aking ama. At ako po ay naging bahagi din ng iglesia niya nung ako po yung kabataan. Ano? Madalas po tambay po ako dyan sa simbahan niya. Ano? At i-mention po sila, no? Si kapatid na Eden Oliver. Ayan. Oliver. Welcome po si kapatid na Helen Inmendo. Doon naman po sa likod, si kapatid na Erwin Rogel. Kasama po ang mga pamangkin na si Henny Kasako. Kanyang kita si Ate Susie Kasako Rogel. Dito naman po si Mamu Cha Inmendo Salvador. Kasama niya po kanyang nakababatang kapatid.
Kanya pong ate, si Jenny, at ang kanyang bibay si Randy Barakiel. Welcome po sa ating lahat. So, nagagalak po ako na muli kayong makita sa mahabang panahon. Kailan po tayo ulit nagkita mga kapatid? Matagal na. I think dekada na. Ano? At salamat sa Diyos at nakarating po kayo sa UCCP Pasay. Ganun din po, I welcome kina Johanna Kylie Kalisen at si Shinala Claire Rabulan. So, ayun po tayo. Welcome po sa UCCP Pasay. And sa iba pang mga kapatiran po natin na muli natin nakasama sa umaga ito. Ganun din po, sama ninyo sa panalangin ng inyong lingkod. Sa darating pong Webes ay magkakaroon po ng pagpupulong ang mga facilitator ng Leadership and Development Program ng ating pong konferensya o LLDP. Ito pong kinakash kanina yan. So, ang LLDP po ay isang programa ng ating konferensya upang magsanay ng mga laiko ng ating iglesia upang maging katuwang at maging bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon. So, sama niyo kami sa panalangin. Ang alam ko kung meron po tayong 15 mga pag-aaral para po sa taong ito. Ito po yung katumbas ng NFP o Information Program sa ibang conference. Ano po? So, nawa po ay patuloy natin mabigyan ng kahulugan ng pagtutuwang ng mga laiko at ng ating pong mga manggagawa. Hindi po nakadalo ang ating CYF kahapon. Supposedly meron pong joint fellowship ang Lowland Cavite South Manila Conference at United Metropolis Conference, no? Pero meron pong upcoming na activity this coming September. Ano? So sama mo natin sila sa ating mga panalangin. Ganun din po ay katulad na nabanggit ng ating kapatid na Thea, ang ating pong kapatid na Roman Dinato ay patuloy po kumakatok sa ating mga puso upang maging daluyan po tayo ng pagpapala. Kasi kung medyo marami pa ang kanyang bayarin doon sa UPPGH Hospital. So naman po ay mabigyan natin ng paraan na maging daluyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon at makalabas na po ang ating kapatid na Roman sa hospital. Okay po, so napapasalamat din po tayo sa Panginoon dahil ng ating kapatid na Noel Villanueva ay pasamantala po, hindi muna natin siya makakasama as pianist. Ano po, dahil sa kanyang panibagong journey, sa kanyang ministry. Pero nakasama naman po natin yan ang ating kapatid na Kenneth Harvey Samante. Thank you very much, no? Sa iyong panahon. Okay po. Meron pa po tayong mga karagdagan pa ng mga pabalita. So welcome po muli ha. Gusto iba natin mga kapatiran na muli natin nakasama. Kung wala na po, tayong lahat ay tumayo upang magbigalan sa pagbasa ng ating mga patayang talata sa umaga. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangingay. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at paggagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpalan niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damasco. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nananakit si Abram sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuloy. Ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Para naman sa
ay mula sa Aklat ng Mga Awit sa talata 33, versikulo 22 hanggang 20, ay 12 hanggang 20. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang lupan, tinignan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao, at nauunawaan niya ang lahat ng minalang ginagawa. Hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal, at hindi naman naliligtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na maipanalo ang digmaan. Hindi sila nakapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Ngunit pinapataya ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila'y iniligtas niya sa kamatayan at sa panahon ng pagbuto. Sila'y kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak. Nagagalak tayo sa kanyang banal na pangalan. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. Ang salita ng Diyos, purihin sa Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Ayon kay Lucas, sa Kabanatang 12, versikulo 32 hanggang 40. The Gospel of Luke, chapter 12, verses 32 to 40. Huwag kayong matakot at munting kawan, sapagkat ang inyong Ama ay nalulugod na ibigay sa inyo ang paghahari. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at magbahagi kayo sa mga kahabag-habag. Gumawa kayo ng mga kalupi na hindi naluluma. Maglabak kayo sa makalangit na kayamanan hindi nahuhubos. Doon ay wala makakalapit na magnanakaw o tanga na sumisira. Ito ay sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong mga puso. Hayaan ninyo ang inyong mga balakang ay mabigkisan at hayaan ninyo na ang inyong ilawan ay magminas. Tumulan kayo sa mga tao na naghihintay sa kanilang Panginoon sa kanyang pagbabalik mula sa kasalan. Kapag siya ay dumating at kumatok, mapagbuksan nila siya o mapagbubuksan nila siya agad. Pinagpala silang mga alipin na sa pagdating ng Panginoon ay masusumbungang nagbabantay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bibigkisan niya ang kanyang sarili at pagdudulugin sila sa harap. Sa kanyang paglapit, siya ay maglilingkod sa kanila. Pinagpala ang mga alipin na sa kanyang pagdating sa hating gabi o sa madaling araw ay masumpungan silang nagbabantay. Ngunit alamin ninyo ito, kung alam ng may-ari ng sambahayan ang oras ng pagdating ng magnanakaw, nagbantay sana siya. Hindi niya pababayaang wasakin ang kanyang bahay. Kaya nga, maging handa kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaakala. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pumuli niyo iawit ang saming matagis na ako'y masisili doon mapabati.
likid, anong likid, nagsabing matamis. Anong likid, nasabing matamis. O kay tamis na nagawa ng bigat ng buhay, pagkawag ibinibigay sa bigat ng buhay. Si Jesus na lamang ang dumadalisay, o salita malinaw na bigat ng buhay, o salita malinaw na bigat ng buhay. What is
Salamat po sa ating Panginoon sa panibagong buhay ng lakas na kanyang pinagkaloob sa akin. Nagulat na ako kasi yung pagluhod na yung bago na thank you po at ibig na nakaratingin ng mga luwalhati. At dapat pala may ganyan ka rin, Madam Chair. Exactly, ha? Oo. Mas bagay sa'yo kung ganyan. Nagagalang din po ang inyong likod na makapiling ang mga kaibigan at mga kapatid mula po sa UCCP San Pedro Evangelical Church. Sila po ay napaglingkuran ng aking ama o ng aming ama, ni Ate Grace. Noon pong 1995 hanggang 1997, hindi po nakakamali. Tama po ba ang memorya? So, ang UCCP San Pedro Evangelical Church po ay bahagi dati ng Southern Tagalog Conference. Ngayon po, nung nagkaroon na tayo ng reclustering, ay nasa ilalim na po siya ng Northeast Southern Tagalog Conference o NESCON. At originally, kasama po natin sila sa jurisdiction ng araw. Wala po sa South Luzon jurisdiction. Pero sa ngayon po, sila yung na-retain dun sa South Luzon jurisdiction na tayo naman po yung nagkaroon ng panibagong jurisdiction ng MLJ. So marami po mga good memories sa simbahan yan. Masaya. At hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nanatili ko yung aming pag-uugnay o ating pag-uugnay sa isa't isa bilang mga magkakapatid. So umaga po ito ay nagpapasalamat din po tayo sa Diyos sapagkat ang buwan ng Agosto ay ating pinagdiriwang bilang buwan ng misyon. At ang sabi po ng isang manunalad, wala daw pong misyon ng iglesia dahil ang iglesia mismo ay kapahayagan at ekspresyon ng misyon. The church has no mission because the church itself is an expression of mission. Tayo sa madaling panalangin. Panginoon, muli, buksan ninyo ang aming mga pusong isipan. Patayaan ang inyong banal na spirito ang mangunat mangusap sa bawat isa. At itanghal ang inyong nakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag pinag-usapan natin ang gawain ng pangmisyon, dapat welcoming tayo. Meron tayong welcoming spirit. Nalala ko po yung aking destino doon po sa pinuntahan ninyo, Kuya Tom, kahapon sa UCCP Sulukan. Yun po ay bahagi ng bayan ng General Trias sa Cavite. At ngayon po ay city na. Kaya po Sulukan yun, talaga nasa sulok ng church. Tama ba? Ito, kasulok-sulukan mo yun. Ng ating simbahan dito sa konferensya. At bunga po yan ng masasabi mo natin challenge sa simbahan sa UCCP Buena Vista. Sila po yung mga Exodus group. Humiwalay po yung simbahan na yan because of some personal and theological reasons. Dahil yung pong nagdestinong pastor doon, nasanay po sa isang tinatawag na Pentecostal tradition or spirit, naghati po yan. So, ang good thing naman po doon mga kapatid, naghilom na ang mga sugat ng mga nakaraan. And it's a common thing po sa buhay ng isang iglesia na nagkakaroon talaga ng panahon ng tampuhan. Pero naniniwala po tayo na darating ang panahon ng paghilom at pagpapanuwi. So nangyari na po yan sa UCCP Sulukan. Dati ho yung UCCP Buena Vista, kabilang barangay na po yan, pag nagkakasalubong sila, hindi ko nagpapansinan yan. Malayo pa lang, pag nakita nila yung miyembro sa Buena Vista, iiwas na po yung takasulukan. Ganun ang kanilang, ganun katindi yung kanilang personal na indifferences. Pero ngayon po, okay na sila. So one time, yung pong simbahan po kasi yan tulad din po nito, isa community church. Lagi po may mga tao na pumupunta. Miyembro at hindi miyembro.
So yung church po natin, nakabukod yung Casa Pastoral, meron po akong maliit na kwarto doon. Ginagawa ko doon. So yung isang miyembro po natin, may paupahan po siya doon at binigyan niya ako ng place to stay. So, dahil Lunes, usually off po yan ng mga magagawa po natin, anisipan ko pumunta sa simbahan para i-check po yung church po natin dahil may mga pagkawain nun. So, meron pong kumatok na matandang babae. Yung door po natin doon, ano yun clear. Yung sliding lang. Sliding door na siya. So, kitang-kita mo kung sino po yung tao. So, kasama ko po yung isang elder po natin, Pastor, hindi tao. Sabi niya, naku, ito na naman po yung yung retired na teacher po dito sa atin. Ito po kasi retired na teacher dito, sa tuwing pumupunta sa church, humihingi po ng tulong. Pastor, warning na kita, sabi niya. Malamang, humingi na naman ng tulong sa atin yan. So binubihan mo lang, sige. Papasukin natin. So, pagpunta namin sa pintuan, sabi niya ng miyembro, Pastor, munda ka na, panigurado, hihingi ng tulong yan. So, pumasok namin ng pinto, ay, good morning po. Sabi naman niya, good morning po, Pastor. Ano po ba ang atin? So, sinisiko-siko ako ng elder. Ay, Pastor, nandito po kasi ako para magpasalamat sa Diyos. Dahil natanggap ko na po yung aking retirement pay. Meron po akong i-offer talaga para sa Panginoon. Sabi ng kasama kong elder, ay, pasok po kayo. Ano po kayo sa ating church? Minsan po, yung ating pagtanggap ay nakabatay lang sa kung ano yun. Nakikita natin sa paglabas na anyo ng isang tao. At tumalala niyo po yung kinukwento ko lagi, no? Yung isang speaker ng anniversary. Nalala niyo ba yan? Yes. Yung ang itsura niya po ay hindi siya nakabihis. Sabi po ng mga miyembro, sino na naman itong hihingi ng tulong sa atin? Pero hindi nila nalaman yung pala yung guest preacher. No? Kwento ko rin ito ng Bible study natin. So, paano ba natin tinatanggap at wini-welcome ang Panginoon sa pamamagitan ng gawain ng pagmimisyon? So, dapat meron muna tayong welcoming spirit. Masaya tayo na tinatanggap ang gawain ng pagmimisyon dahil ito ay bahagi ng katangian natin bilang mga mananampalataya. Ito yung tinatawag natin pagkakakilanlan. Ito yung ating identity bilang mga lingkod ng Diyos. Kakambal na po natin at katuwang ang ministeryo ng pagmimisyon. Sumunod po, ang gawain ng pagmimisyon ay isang paraan na ating ibinubukas ang ating mga puso at kaisipan sa isa't isa. Yung tinatawag po nating malalim na ugnayan. Sa buhay po ng isang iglesia, napakahalaga ng ugnayan at kapatiran. Yung mga hiwalayan gusto nangyayari sa church, totoo po yan. Namumultiply po ang UCCP sa ganyang Hindi lang yung UCCP, maging ang ibang mga denominasyon. Namumultiply po tayo dahil sa pagkakahati. Pero kung tinignan po natin ang positibo yan, malaki ang ambag na tinatawag po natin pagkakaiba. Nilikha po tayo ng Diyos na magkakaiba. Pero meron tayong paraan na pag-ugnay sa pamamagitan po ng komunikasyon. Naalala ko po, I think 3 months ago, nung bago mag-BCS, dalawa na lang po kami dito ni Ate Flory, ni Ate Flory. Naghuhugas pala siya sa Martimar, bumalik na rin naman ako dito sa church. Tumatawag na sa akin ng ating council chair. Sabi niya, Pastor, nalak si Ate Flory sa loob ng church. Tapos, nakasalubong ko na yung tanod ng barangay. Sabi niya, Pastor,
Nasaan po kayo? Si Ate Flory na lang na doon sa church. Sabi ko, nabalita na pala sa buong barangay. Nandalak si Ate Flory. Sabi ko, pagdating ko dito, Ate Flory, hindi naman po ako talaga aalis eh. At hindi ko naman intention na inak kayo. Pero pasensya na hindi tayo nag-usap. Wala akong dinilin sa'yo. So, para sa atin ang gawain ko ng komisyon ay paraan din ng ugnayan at komunikasyon. Paano po natin pinag-uusapan yung ating gawain at komisyon? Na hindi po magiging pabigat ito para sa buhay ng iglesia. Kaya minsan yung mga deacons, pag nagpa-planning po tayo sa budget, Pastor, bakit ang laki-laki ng budget para sa mission work? Buti na lang, hindi nagre-reklamo yung deacons dito sa Pasay. Pero dati ito po sa mga na-distribuhan ko, tumataas po yung kilay nila. Pag pinag-usapan po yung gawain ng pag-mission, bakit Pastor ang taas-taas ng budget dito? Dapat ganito lang, dapat ganyan. Sabi ko, alam niyo ho, siguro maski ang Panginoong Jesus sa pumunta rito, magre-reklamo rin kayo eh. O pag ang Panginoon po ang madistino po dito. Bakit? Dahil ang buhay po ng ating Panginoong Jesucristo ay ginugol niya sa gawain ng pag-misyon. So, minsan, hindi natin nakikita ang kahalagaan ng pag-misyon dahil ito ay tinitingnan natin pabigat o di kaya naman ay dagdag gastos. Pero pag tinignan po natin ang gawain ng pag-misyon bilang paraan upang tayo'y magmalasakit sa ating kapwa, ito ay hindi naging pabigat para sa atin. Ang ating naman pong binasang talata mula po sa Ebanghelyo ni Lucas ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. Unang-una po, ang tinatawag po nating paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Naniniwala po tayo at malinaw po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo ay muling magbabalik. Meron po tinatawag na First Advent o yung kapanganakan ng Panginoon. Pero meron din po tayong tinatanaw na Second Coming. At ito po ang isang kalagayan kung saan mararanasan natin ang presensya ng Diyos at ang kanyang kaharian ay magkakaroon ng kabuluhan at kaganapan. Para po sa ibang mga termino ng mga teologo, ito po yung tinatawag na eschatology. Ito po yung tinatawag na muling pagbabalik ng Panginoon upang tupdin ang kanyang misyon sa lupa. At ito po ay upang baguhin ang bawat isa at ihayag ang kaharian ng Diyos na kung saan naroon ang pag-ibig, katwiran at iba pa. Paano ba sinabi ng ating talata ang kahulugan ng paghahanda? Naroon po yung tinatawag nating vigilance. Ngayon, meron pong word na ginamit doon. Sa ibang translation po, ginamit yung salitang alert. Kaya pala, alert ang pinili na Elder Ime sa kanilang agency, Biblical pala yun. Alerto. Pag sinabi mo natin alerto mga kapatid, ano po yan? Ito po yung estado ng ating pagmamalasakit. Hindi lang po ito isang kalagayan na ikaw ay gising. Pag sinabi po kasi natin alert, dapat gising ka. Tama naman. Ako. Pero pag sinabi po natin alerto, meron kang malasakit. At kapag ikaw ay nagmamalasakit, kinakailangan mo ng katuwang. So, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na habang tayo po'y naghahanda sa kanyang pagdating, ginagawa din po natin at ipinagpapatuloy ang gawain at pagmisyon na kanyang pinagkatiwala sa atin. Sumunod po, pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang pagbabalik, nararapat lamang na tayo po ay magpasalamat sa kanyang presensya. Sa kung paano ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang kalooban sa ating mga buhay.
Ito pong talatang ito, sa totoo lang mga kapatid, napakalalim ng kanya pong kahulugan. No? Mahaba-habang papagpaliwanag po ito pag sa Bible study. Pero meron po tayong isang mensahe na dapat pong tingnan. Na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, nakikita natin ang kahulugan ng pagmimisyon sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Mga kapatid, hindi lamang po sa panahon na ito nating tinutupdan o tinutupad ang gawain ng pagmimisyon, kundi ito po ay ginagawa natin sa lahat ng oras at panahon. Ang gawain ng pagmimisyon ay bahagi ng buhay ng ating iglesia at tayo rin ay tagapagpahayag at tagapagpatupad ng misyon ng Panginoon. So umagang ito, pinatawagan po tayo ng ating Diyos upang buuin ang isang pamayanan na nakaugat sa layunin ng pagmimisyon. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakataon. Alalahanin natin sa ating pag-aalay ng mga kaloob ng handog, mga pangako at ikapo, ang sinabing ito ng mga awit. Ang nakahandog sa akin ng pasasalamat ay pinapangalanan ang Diyos. Patuloy natin parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga handog. Gawin natin ngayon ang masayang pagkakataon.
Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, nalalaman namin sa bawat kaloob niyang mabuti at ganap ay napunta sa iyo. Ang aming pagkakando, nawa ay aming mga kaloob at nagsimbolo ng aming pasasalamat at magtatalaga muli para sa iyong misyon na maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Patuloy mo kami pakilusin at hangad namin na ang aming mga buhay ay magpahayag sa iyong kabutihan. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, maraming
Maraming salamat po. At patuloy niyo kaming pinapaalalahanan ng kahalagahan ng aming paghahanda sa inyong muling pagbabalik. Makita naman namin, Panginoon, na ang paghahandang ito ay hindi lamang namin ginagawa na nag-iisa, kundi kinakailangan namin ang bahagi at ambag ng bawat isa, lalo higit ang bahagi ng inyong komunidad at ng inyong iglesia. Panginoon, sa pamamagitan ng gawain ng pagmisyon na inyong pinagkatiwala sa amin, nawa ito ay maging paraan upang sa inyong muling pagbabalik ay magkaroon ng katuparan ang inyong nais para sa inyong mga anak. Ang magkaroon ng pagbabago, ang magkaroon ng isang pagkakataon na aming mararanasan ang inyong kaharian, na kung saan ang inyong pag-ibig, ang inyong katwiran, at ang inyong kalooban ang siyang nangyayari. Panginoon, napapasalamat din po kami sa patuloy ninyong pag-iingat sa aming kapatid na Ana sa matagumpay na operasyon na kanyang kinaharap na nakaraang Biyernes. Salamat po sa mga sama-samang panalangin na inyong tinuon ng aming Panginoon. Italangin pa rin namin ang kanyang tuloy-tuloy na paglahas at paggaling. Ganun din po aming Panginoon, aming tinataas sa inyong pangalan ng aming kapatid na Romel Dinato. Nakamakailan lang po ay kumaharap sa mabigat na hamong pangkalusugan. At dahil din sa aming sama-samang pananalangin, kapag Panginoon ay patuloy na nagtitiwala na hindi siya sasamahan at tatanggapin ang kagalingan at pagpapanuunin mula sa iyo. Ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nagdiwang at magdiliwan ng kanilang arawan sa linggo ito. Sa mga inyong anak na patuloy na nakatanggap ng biyaya ng buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat ang biyaya ito ay hindi maaaring tumpasan ng mga material na bagay sa mundo ito. At ang biyaya ng buhay, Panginoon, ay aming kinikilala na mula lamang sa inyo. Panginoon, dalangin ko po ang aming mga kapatiran na aming kapiling sa oras nito sa aming mga kapatid mula sa San Pedro Evangelical Church. Salamat po sa kanilang patuloy na pagnanais na makasumpong ng inyong salita. At dalangin namin, Panginoon, ang kanilang tuloy-tuloy na paglago at pagunlad sa kanilang paglilingkod at pananampalataya. Dalangin din namin ang inyong patuloy na pagkasis sa kanila, ang aming Panginoon. At anumang mga hamon at pagsubok ng kanilang kinakaharap ng Diyos, ay naniniwala kami kanilang malalampasan sapagkat kayo'y buhay at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, dalangin po namin ang buhay at ministeryo ng iglesia nito, ang UCCP Pasay, lalo din sa mga gawain ng misyon namin tutok din, hindi lamang po sa buong ito, kundi sa lahat at oras ng panahon ng aming buhay. Paunawa din muli sa aming Panginoon na buhay at gawain ng pagmisyon ay kaakibat ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyo. Panginoon, muli namin pinagkakatiwala sa iyo ang buong linggong darating. Ingatan niyo po ang bawat mga mag-aaral na darako sa kanilang mga paaralan, sa mga kapatid namin na mga manggagawa, sa mga kapatid namin na nagtitinda ng mga maliit na negosyo, sa aming mga kapatid na may mga iba't ibang paraan ng gawain, sa pagtuturo at iba pang mga pamamaraan na kanilang kasilain yung pinakasangkapang Panginoon upang umunlad at lumago ang ibang tao. Panginoon, sa inyo lamang namin ito nagkakatiwala lahat. Nagbatid namin, Panginoon, na kami ay patuloy ninyong tinatawag upang maging bahagi ng inyong ministeryo sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Amin din tinataas niyo pangalan, Panginoon, ang gawain at pagmisyon sa Pasay City Youth Home. Ang ministeryo ng pinagkatiwala sa iglesia nito, Panginoon, ay patuloy namin pahalagahan at pagyamanin at lalagigit palagawin. Sa amin po pasamantalang paghinulay sa umagang ito, patuloy niyo po kami pangunahan, samahan, liwanagan at gabayan ng inyong banal na Espiritu mula ngayon sa masusunod na panahon ng aming buhay.
Ito po ang aming pagsasama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Humayo tayong puno ng tapang at pag-asa. Humayong handa para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kung siya masama at gawin ng mabuti. Magsikap sa katarungan, iligtas ang nanakapit. Magbigay ng salana sa mga nangangailangan at ang inyong kayamanan ay sa mga bagay sa langit. At naway huwag natin ikahiya na tawagin siyang ating Diyos. Naway masukungan tayo ni Kristo Jesus na matalino at handa. At naway ang banal na Espiritu ang magbigay sa atin ng katiyakan sa lahat ng ipinangako sa atin. Umayo tayo ngayon sa kapayapaan na handang ibigin at paglingkuran ang ating isang Diyos, ang Diyos na manlilikha, Diyos na manlubos, at Diyos na liwang patnubay. Amen.